Ngayon ay parang hangin na lang na naligaw. May unipormeng naging dahilan ng galit ng salita ng di na pag-isipan. Sa bawat live na puno ng init, may sugat na di na maibabalik. At ang mga nanood lang noon, di alam kung saan pupulutin ang kahapon. Oh, yun na, wala nang normal mangusin content. Mga pangako'y nawala sa hangin bigla. Oh, yun na, parang kwentong naputol sa gitna. May lungkot na iniwan sa masa. Oh, yun na, wala nang ingay na kilala. Tahimik na ang entablado ng drama. Sa dulo pala ng lahat ng sigawan, may katotohanang di matatakasan. Mga salitang binitawan noon, parang bato na bumalik sa kahon. Mga kaaway na pinagawa na lang, ngayon ay multo na ng nakaraan. Sa social media na parang entablado, lahat ng galit ay lumaking totoo. Pero ang mundo ay di laro lang, may hangganan ng bawat laban. Tahimik na ang screen, dahil wala nang norman mangusin. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Parang ilaw na kusang namatay. Oh, yun na, sa dilim mo makikita kung sino ang tunay na nagmamahal. Oh, yun na, sa likod ng pangalan, may taong napagod din sa laban. Sa dulo pala ng bawat kwento, may wakas kahit ayaw mo. Hindi lahat ng sigaw ay panalo, hindi lahat ng tapang ay totoo. Kapag mundo'y bumalik sa tahimik, doon mo maririnig ang sarili. Oh, yun na, wala nang norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, wala na norman mangusin content. Alaala na lang sa timeline mo. Oh, yun na, parang bagyong lumipas, may bakas pero wala nang unos. Oh, yun na, kung may aral mang dala, yan ay huwag kalimutan sana. Ang respeto'y di dapat nawawala, kahit sino ka pa sa mata ng madla. Nawala. Tahimik na ang screen, dahil wala nang norman mangusin. Yun. Alright, mga ka-plastic. And this is me again, Big Sue. Right back at it again with another Norman Mangusing content. At isang dekalibre at gatas na gatas hanggang sa dugo na lumabas ang ating tatalakayin ngayong araw na ito o gabi sa inyong lugar. At ang tatalakayin po natin ay ang tungkol dito naman sa karugtong ng serye ng 4.5 season ng Norman Mangusing content. At pag-uusapan na naman natin ang tungkol dito kay Alex Pabella, mga ka-plastic. At may mga karagdagan pang impormasyon akong nakita patungkol dun sa depensa ng babae na si Ate Marbs
na sinabi niya na napakalinis at napaka-professional niyang kausap itong si Alex Pravilla. Pero lingid sa kaalaman, di ko alam kung lingid sa kaalaman ni Ate Marbs ito, ay parang it seems like na parang hindi naman po lingid sa kaalaman niya. Alam mo kung bakit ko nasabi ito? Kasi kitang-kita naman sa mga social media ang mga lumalabas o nagsisirculate sa mga netizens ang mga lumalabas na statement patungkol kay Alex Pravilla. At bago tayo magtungo doon mga kaplastik, ay kamustay naman natin itong si Norman Mangusin bagkus panay live stream na naman at panay mukbang sa Sheraton Hotel. So magtungo naman tayo dito. Para bago yan mga kaplastik, meron po tayong theme song para sa Naruto Shippuden Edition kay Norman Mangusin. Grabe yung editor na to na matyaga. Sabay tayong naglakbay patungo sa pangarap. Kahit na wala pa tayong nalalaman, pagtanaw natin ay malamang wala na palang Si Ethel Buba. marami pa ang hindi natin nalalaman. Lumaban sa ilalim ng araw, balat ko'y kumikita. Di talaga nawawala to si Diwata sa listahan. Naniniwala kong sa uli, maraming bagay tayong mali. Ito hindi ko alam kung sino yan. Ito, familiar sa akin, vlogger din to. Hindi ko lang maalala. Bakit ba kailangan magkubli sa bagay na mahalaga Ito si ano, atin? Nakangit kakaiba. Hindi, ay pagluha si Chuy ng mata. Keray. Ito si Wamos. Alaalang Nang asul. dating pagsasama, lahat yung di Boss Liam. Talagang bagay na bagay sa kanya ito. napagtanto kong kapalaran ay parang imposible. Ito hindi ko na maalala kung sino to. Ako'y di mahinto, patuloy ang usad, lumaban. Si Shernan Gaite, mga kaplastik. Oras ay di mahinto, hinto, pahinto ang oras. Naniniwala kong sa huli The People's Champ, Manny Pacquiao. tayong malilimutan. Lahat ay Pati si Diego, no? nakibaging anino. Bakit ba kailangan magkubli sa bagay na Ito naman, yung asawa ni Jason. makangiti? Sabay pa Limutan ko pangalan. ng mata. Yan, si Empoy, talagang the best. Kuwang-kuwa yung buhok. Ito, nakanganga. Hindi ko alam kung sino to. Tayo ngayon'y nagniningning. So, hindi na, sa sobrang ganda ng technology ng AI ngayon, talagang nakakayang kopyahin ng hulmahan ng mukha ng bawat individual, mga kaplastik. So, alam mo naman dito sa Pilipinas, ginagawang katuwaan lang ang mga ganyang editing. Pero may pwedeng ito magamit sa mga, alam mo na, di ba? Na hindi kaaya-aya. So magtungo ngayon tayo sa mga rap battle na kung saan ay hindi naman si Norman Mangusin ang tinutukoy dito. Pero parang ang reference dito sa ginawa ng MC ay para kay Norman Mangusin. Swak na swak sa pagkatao ni Norman. So panoorin natin yung video. Bakit mo lagi niyayabang na ex-convict ka? Ah? Ano? Para katakutan. Para ipamukha sa amin na dating puno ka ng kahayupan, na kalaunan na tauhan. Ano? Anong nakaka-proud sa pagiging ex-convict? Ha?
Sabihin mo nga, porkit nakalaya ka na, dapat kang hangaan. Remind lang kita kaya ka nakulong, nakagawa ka ng kasalanan at hindi yan karangalan. Walang taong gustong sundan yung yapak mo at yung nakasanayan. Walang nakaka-proud sa taong pinagkaitan ng kalayaan. Walang nakaka-proud sa iyong napagdaanan habang kami sa labas nagsasandok ng kanin bilang agahan, ikaw sa loob tinatakalan. Habang kami flexible ang oras sa aming tahanan, ikaw sa loob binabanatan. Habang ako inuutusan ng asawa ko bumili ng napkin sa may tindahan, ikaw wala kang dalaw na inaasahan. Yun, medyo mabaho nga lang yung bars. Habang ako may pamilya na dinadamayan, ikaw depression sa loob ang kinakalaban. At Sakit. habang ako may circle na sinasamahan, ikaw kwadrado nilalakaran. Kaya niroromanticize mo kasi. Niroromanticize mo ang pagiging tanga mo. Ikaw, laking street ka kasi pang sindikato ang alam. Wala ka pang nararating, feeling mo inspirado ka na yan. Kung wala kang movement, puro vision lang, yan ay delikadong pananaw. Sa bagay, ex-convict ka nga, sanay ka ng limitado ang galaw. Okay lang ina mo, hindi mo ko kaya. Sinimulan mo ko, wawakasan kita. Ikaw po ba si Norman Magusin po? Alias Francis Leo Martin? Galingan mo pa, putang ina mo! Yun. Halos saktong-sakto kay Norman Mangusin yung mga bara na binitawan ng MC na yun, mga kaplastik. So hindi ko kilala yung MC na yun, malamang sa mga independent rap battle po yun mapapanood at hindi ko natitiyak galing sa flip top yun, mga kaplastik. Malamang hindi galing sa flip top yun. Diba? Pero yung mga bawat bara na yun na sinabi ng MC na yun ay talagang saktong-sakto kay Norman Mangusin. Hindi kasagutan ng kulungan para mabigyan ka ng respeto o tingnan ka o maging inspired ang ibang tao. Tama yun. May punto naman yung MC na yun. At walang may gustong sumunod sa mga yapak niya, mga kaplastik. So magtungo naman tayo dito sa mga mukbang segue niya, mga kaplastik. So panoorin natin tong video na ito. Ako ang itim na Paano yan? Shoutout sa inyo ha. Thank you, thank you. Bakit kaya English siya, no? English, oh. Ayaw mo ng English? Kaganapan, wala namang gano'ng masyado. Siyempre, hanap buhay. Alin na pag-YouTube? Di ba? Di ba talaga? Eto, siyempre, kakain kami. First meal ko First meal namin. Kasama ko sila Casper. Ayan o. Parang ganyan din yung setup nung nakaraan. Yeah. Mansari ba? Okay, thank you.
pagka may warrant, text nyo ako, susuko na ako. Ganun lang yun. Pagka may kaso, harapin. Simpleng-simple. Ramon Mendenilla. Shout out, Ramon Mendenilla. At syempre, thank you sa lahat ng mga supporter ko. Kay Mami na Eli Maurin, kay Mami Jaja Cap, si Naida Suka, Manang Janice, Manang Odette. At syempre si Manang Tess, FLM Canada. At si paring Gerard Tinana, shout out. At syempre kay Maring Nida, kay Amber, kay Honey Asia, kay Peli Peli, kay Aiden Tade. Shout out sa inyo. At sa mga inaanak ko, shout out din. At doon sa mga taong sumubaybay at sumuporta sa akin, maraming salamat po. Boss, kailan ka uuwi sa Ramon Isabela? Pinag-iisipan ko pa. Pinag-iisipan ko pa. Andito lang ako muna kasi syempre harapin natin yan. At saka shoutout kay paring Alex ha. Paring Alex Pabella ng Alpha Fuel. Balita ko, lahat ginagawa na ni paring Alex para mapababa yung dun man lang sa Alpha Fuel mapababa niya yung kanyang gasolina. Pabango yan. Para hindi naman kapanipaniwala yun. Pabango. Sasabihin mo na naman, pabababae ng fuel subsidy o yung fuel price sa kanyang kumpanya. Malabo mangyari yun. Halos lahat ng mga oil companies dito sa Pilipinas ay nagre-range na po sa 80 to 102 pesos at ngayon, as of now, March 24, ay nagdeklara na po na state of emergency na po ang teka, hanapin natin. Eto. Nag-declare mga ka-plastic ang saglit. Nag-declare ang official gazette ng Executive Order number 110 mga ka-plastic, declaring a state of national energy emergency authorizing the Unified Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport. So, ibig sabihin nito mga ka-plastic, nasa krisis na po tayo mga ka-plastic. So, walang sense sa mga pinagsasasabi ni Norman Mangusin dito. Kasi sinasabi niya na wala pa gagawan daw ng paraan itong si Alex Pabella na kahit man lang papaano ay pababae ng presyo ng gasolina, mga ka-plastic. So, mapunta muna tayo dito sa mga sinabi niya sa live stream. Highlights po ito. Eto. Salad lang ang ayaw namin, salad. Delikado yung salad eh. Unang subo ko yata yun, Casper, no? Unang subo Dalawa. ko, bugudug. Mosas ako, ha? Lang yan. Isang buwan na. Ngayon, sakto. Ngayong araw na to, isang buwan na. Sa Mansari ba? Kaya nga ninenervyos ako, baka mamaya. Kaya hindi ako mo-order na salad eh. Casper, baka may pulis dyan. Antibado, sabihin mo, sir, susuko na raw si FLM. Tinitignan mo. Tignan nyo. Antibano, pag may nakita kayo niyan, Antibano, sukuan na agad natin. Para salad lang ang ayaw namin, salad. Delikado yung salad eh. Unang Talagang may sumpaan salad gaya nga na sinabi ko sa recent content ko.
mga ka-plastic. At ngayon pala yun. It was February 24. Siya na-aresto. Mga Martes din yun, mga ka-plastic ha. Tama, Martes. Kasi itong month of March, tinama rin sa buwan na parehas yung alignment ng kalendaryo ng February. At ganun ding araw yun na talagang yun ang the moment na pinahiya siya ng mga social media influencers. At the same time ay ang mga Napolcom na si Commissioner Kalinisan na kung saan ay mga kung ano-ano mga nailagay nila sa kanilang press conference na parang talagang pinahiya ng todo itong si Norman. At that was a day devastating for him. Na talagang wasak na wasak ang pagkatao ni Norman Mangusi nung araw na yun. Marami ang natuwa, marami ring hindi. Kasi nga, yan yung mga araw na panahon na talagang si Norman ay hindi nabigyan ng konting something na konting blurred ang muka na gaya ng sinasabi ng mga netizens, ibang vloggers at iba pa. Pero nangyari na ang nangyari. At para bagang natutuwa itong si Norman Mangusin sa mga nangyaring ito na sinasabi nga niya dun sa kanyang video kanina lang na naposasan siya that time. At nagawa niya pa itong biruin, mga ka-plastic. So meron pa tayo isa pa. Sa lahat ng supporter ko na minahal nila ako ng walang kakulangan. Minahal nila ako ng walang question. Di ba? So, para mas maging masaya, naisip namin ni Manang Casper, magtatayo kami ng restaurant. Yan. Pares House at iba pa. By Manang Casper and FLM. Yan. Ako ang may-ari. Siya ang cook. At hindi basta restaurant yun. Yung makikita namin na nagugutom, pakakainin natin ng libre. Yung walang pambayad. Talaga ba? So maasa po ako na dito sa ganitong maliit na pamamaraan, kahit na maliit lang yung kita namin, walang problema. The advocacy is, pag may nagugutom, pulubi, walang pambayad, hindi kayang i-afford, pakakainin namin ng libre. At siguro, sa mga ganong balak mo, mas okay na rin yun, mga ka-plastic. Mas okay na rin yun yung ginawa mo. Na magnegosyo ka na lang. At gamitin mo si Casper sa tamang paraan. Na kung saan ay siya yung cook. At magaling naman siya magluto eh. Gaya nga ng kwento ni Jaime Soler Solis. Na ang sabi niya doon eh, siya yung personal cook niya dati. Noong mga panahong nangangamuhan si Casper kay Boss Jaime. At sinabi naman niya talaga na maayos kasama itong si Casper. At sana nga, sa mga puntong yon eh, doon na lang talaga kayo pumokus. Na kung maaari, di magkaroon kayo ng parisan o tapatan nyo si Diwata. Di ba? At the same time, wag naman sana kayo makaagrabyado sa mga kakumpetensya nyo sa pagninegosyo nyo.
At sana naman nasa legal na proseso ang pagpapatayo ninyo ng paresan na sinasabi ninyo. 'Di ba? Wala namang masama sa negosyo as long as na ikaw ay dumadaan sa tama. At huwag nyo nang pagpapansinin ang mga taong bumabatikas sa inyo magpahanggang ngayon. Para na sa gayon wala nang altercation pa. Kahit na mag-content pa si Makagago, si Pudgenius at iba pa, basta as long as na kaya mong baguhin yung sarili mo at panindigan ninyo sa mga sarili ninyo na yung mga dating kademonyo na ginawa nyo dati ay hindi nyo na to ulitin pa. Bagang napakahirap hanapin yung second chance eh. Actually, hindi na second chance yung nangyari sa'yo, Norman, dahil 2 times ka nang nakulong at sa pangalawang kulong mo, buti nga nakapagpiyansa ka pa. Ikaw na rin mismo nagsabi sa live stream mo na napakahirap mabuhay sa loob. 'Di ba? At pinagbilinan mo sila yung mga supporters mo o yung mga tao na tumutulong sa iyo, sila James Tenso at ang iba pa, na mag-iingat kayo sa mga ginagawa ninyo. Napakahirap sa loob. Di ba sinabi mo yun? So, alam mo talaga na mahirap naman talaga. Pero sana, Norman Mangusin, kayo ni Casper ay mag-join force sa tamang paraan at wag nyo na pong balik yung dati ninyong ginagawa. Panindigan ninyo na bumalik kayo, start over with the new version of you, new version of Casper and FLM, at mamuhay kayo ng tama, mamuhay kayo sa maayos na pamamaraan, dahil kung hindi, patuloy pa rin na maraming magagalit sa iyo at patuloy pa rin na maraming magdedebunk sa mga kalokohan ninyo. Kaya nga itong si Pudgenius hindi nag-aanong nagsasalita ng di maganda sa inyo. Nagre-re-upload na lang siya ng mga live stream mo, di ba? Napapansin nyo naman. Bagay, yun na yung parang pinaka-platform mo, si Pudgenius. Kasi nga, yung Facebook mo, tinetake down ng mga kampo ni Makagago. Ngayon, di ka na makagawa ng Facebook account. Kaya ang ginagawa mo, naging content creator itong si Casper Nandioras. Siya yung parang nagiging middleman mo. Para na sa gayon medyo magkaroon ng tawid yung ang iyong content creations. Pero ganun pa man, sana naman talaga yung pinaplano ninyo ay mapunta sa tama. Pero kung meron pa rin naman kayong gagawing di maganda, problema nyo na talaga yun. Diba? So ito, magtungo naman tayo sa isa pa niyang sinasabi dito, mga kaplastic. Alam mo, ang taong nabubuhay sa anino ng kahapon, walang mararating yan. Yun. Wala yung mararating. Makikita mo kasi sa tao yung yung pinagpapala ng Diyos. Biruin mo, ang daming bombardment sa akin, grabe. Sobra yung bombardment. Hindi ako pinabayaan ng Diyos eh. Parang pakiramdam ko, Diyos ang gagawa ng paraan para maningil doon sa mga taong umapi sa akin. Alam mo, ang taong nabubuhay sa anino ng kahapon. Anino ng Alam mo, Norman, kung ang layunin mo lang sa mga opinion mo is mayroon ka pa ring hatred o sama ng loob sa mga taong sa mga taong nagpakulong sa'yo, siguro baka panahon na upang kalimutan mo na yon.
Especially itong si food poison na sinasabi mo. Kalimutan mo na siya. Wag mo nang babanggitin yung mga taong yan. Kung gusto mo mag-start over sa iyong buhay. Hayaan mo kung ano man yung hinuhusga sa'yo ng tao. Patunayan mo na magbabago ka na ka talaga. At sana lahat ng mga nakagawian mo, especially yung pagiging sugarol mo, tanggalin mo na yan. Hindi nakakabuti sa tao yan. Wala namang nananalo sa sugal eh. Meron na ba kayo nabalitaan na naging milyonaryo dahil sa pagsusugal? Wala, di ba? Para ka lang nagtapon ng pera sa basuran. O kaya, para kang naggatong ng pera sa sunugan. Para sunugin mo lang yung pera mo. Yun kasi yung point of view dun. Kung bakit nakakagawa ka ng mga krimen sa kapwa mo. Kasi nga, yung sugal, hindi mo tinatanggal sa katawan mo. At ang masakit pa dito mga kaplastik, dinadamay mo pa yung Diyos sa mga pinagsasasabi mo. Kasi kung talagang ang layunin mo ay magbago at magbalik loob sa Panginoon, bakit hanggang ngayon nagsusugal ka pa rin sa Sheraton? Yun ay dahil hindi mo pa rin maalis yung mga sugat ng kahapon na sinasabi mo. Diba? Hanggat hindi mo inaalis yung mga dati mong gawain, patuloy at patuloy pa rin yung mga kritiko mo, especially si Food Genius at si Makagago, ay hindi ka titigilan yan. Ipakita mo na mabuti na ang ginagawa mo. Tuloy mo lang yan. Tanggalin mo na yung mga bisyo mo. Tanggalin mo na lahat. Mag-start over ka sa tamang paraan. At matitiyak mo na yung mga taong yung mga nagre-re-upload ng video mo, dati tinatawanan ka lang, ngayon baka respetuhin ka pa. Kasi may pagkakataon pa hanggat nabubuhay, kailangan mo talagang baguhin yung ugali mo. Pero kung hindi mo kaya, patuloy kaming gagawa ng content against sa'yo. Diba? Magalit ka man, kamuyan mo kami, o magmumura ka sa live stream, hindi po titigil ang mga vlogger na i-expose yung mga kalokohan mo para maging aware yung mga tao na ganito ka palang klaseng tao. Diba? So magtungo naman tayo kay Alex Padilla. Kung natatandaan ninyo, si Ate Marbs ay nagsalita patungkol dito. At ito ang kanyang mga sinabi. So ayun guys, medyo disappointed na ako ng sobra kasi ang saya-saya ko nang makausap ko si Kuya Alex talaga kagabi guys. Sobra grabe yung saya ko. Pero nung nag-post kasi ako para remembrance naman po na makikita ninyo na nag-usap kami talaga ni Kuya Alex. Pero hindi ko po akalain na tatagtarin niyo po siya ng mga bad comments, mga ganyan. So, alam niyo kasi Ito kasi yung hindi mo maintindihan natin, Ate Marbs. Kaya siya tinatagtad ng mga bad comments ay kasi patuloy pa rin siyang gumagawa ng kalokohan. Yun ang hindi mo naintindihan. Siguro maintindihan mo yan in the way na makita mo kung paano ka tarantaduhin, kupalin itong sila Norman Mangusin. Siguro to the point na maranasan mo rin. Kasi marirealize mo rin kapag dumating yung panahon na nasa punto na ikaw na yung kinukupal ng mga taong to. Naniniwala ako na doon ka palang maniniwala. Marirealize na totoo pala mga sinasabi ng mga bashers ni Food Genius at ni Makagago. Tamo yung mga nakakasama niya, si Ian, si Joshua Prial,
'Diba? Kamakailan lang nilang kasama yun. Naging personal guard si Ian. Si Joshua Prial, ginamit siyang i-content para magpanggap na testigo na pumunta si Joshua Prial sa Laguna para daw ipalabas na hinahamon niya ng suntukan si Makagago. Kapalit ng 50,000 pesos na talent fee. Pero unfortunately, hindi yun 50,000 pesos ang binigay sa kanya. 2,000 ang binigay sa kanya. O, di ba? Doon pa lang. Nagpakita na ng kagaguhan nitong si Norman. Same thing, pati kay Ian, na hindi niya sinahuran etong si Ian. Samantalang kahapon lang nila kasama yon ni Norman Mangusin. Kinabukasan on the next day, kila Makagago na siya nakipag-usap. Ganon din yung mga scholar na estudyante niya. Lumapit kay Makagago dahil naramdaman nila na hindi tama ang pagtrato ni Norman sa mga scholar daw kuno. Siguro maiintindihan mo rin, Ate Marbs, pag dumating sa point na ikaw ang kakataluhin nito mga to. Naniniwala ako na mangyayari yun. Sa ngayon, yung mga pinagsasasabi mo, ganyan na ganyan din yung mga sinabi ng mga dating kasama ni Norman. Pero ngayon, anong nangyari? Sila ngayon yung naipit. Sila na ngayon yung kawawang kawawa. At lumapit kila Makagago para i-clear sa sarili nila na biktima rin sila ni Norman Mangusin. Diba? Po na makikita ninyo na nag-usap kami talaga ni Kuya Alex. Pero hindi ko po akalain na tatagtarin niyo po siya ng mga bad comments, mga ganyan. Alam niyo guys, sa totoo lang, napaka-professional po niyang kausap. Talagang tao, makajus po talaga. Ang napapansin ko sa kanya, panay lang talaga yung papuri niya kay God. Oo. At saka gusto ko rin kayo bigyan ng kung ano yung pinag-usapan namin kagabi kasi syempre siguro Professional niyang kausap. Tsaka makajus daw. Eto, papakita ko sa'yo. Ate Marbs, yung part 2. Eto. Malamang sa malamang, magbabago ang pananaw mo pagkatapos nito. Eto, fresh na fresh, 14 hours ago, pinost ni Pugenius to. Medyo malabo ah. Yan. Tingnan mo na lang. Student Walker. Close group ba to o open group? Alam ko public group to nabisita ko na to Kasi hinahanap ko rin kasi yung comment ni Alex. Pero balita ko, pinagbubura na niya yung mga comment niya dito. At ito pa po yung mga chats nila. Yan ang maayos kausap. Sabi ng babae, kachat niya, baka pwede mag-apply ng cashier, sir. Cashier siguro sa kumpanya na ng Petromac. Yan. Ano reply ni Pabella? Awain ko jowa mo pag ginawa mo yan. Nye, hindi naman po siguro, sir. Tapos tumawa siya, bagay. Taga saan ka po? Ayan. Tingnan natin yung maayos na kausap na sinasabi mo Ayan. Sabi ni dito, mga ate ko yan. Naiedad na. Mga GF po bang mga Alex? Sabi niya, mga ate ko yan. Joke lang po, mukhang ikaw ang bunso. Tama ka. Yan ang reply. Tapos nag-video call sila.
Bali, di ko alam kung nag-video call sila. Good night, busy ka na? Yan, maayos kausap eh. Professional daw. Naman sir, sobra na yan, magagalit ang misis mo. Po, ba? May galang pa yung bata. Sabi dito, yan ma'am, Rolex Gold President ang suot ko madalas. Kaya ako po ito. Yan. Tapos nag-reply siya dun sa chat ng babae, wala po akong asawa. Yan ba yung professional kausap, Ma'am Ate Marbs? Na sinasabi niya na wala daw siyang asawa, pero bakit nagkaroon siya ng 2 anak? Diba? Sabi niya dito, "Nye, akala ko may asawa po kayo. Ako may BF po ako kaso walang pangarap sa buhay." Baka siniraan pa ng babae. Nako, kawawa naman tong boyfriend ng babaeng ito. Siniraan. Wala daw pangarap sa buhay. Porket nakita lang si Alex Pabella na maraming sports car, biglang nakalimutan na ang relationship niya sa boyfriend niya at sinabi ba naman na walang pangarap sa buhay. Literal nga talaga ang mga babae ay tumitingin sa pera at hindi sa tunay na pag-ibig, mga kaplastik. Ito ang reply ni Alex P. Natatawa ako sa netizens ma'am, sinama ko din si FLM sa atin para lang sa promotion ng Marinduque at nang malaman ko talaga buhay na binash ako ng todo. Akala ata ng may tao na kunwari ay concerned sa akin ay mabubudol kong mambubudol. Ito, ganun po ba? Sabi ni reply ng babae, yes po, kayo po ata yung naki-MJS eh. Ikaw nga po ba talaga si Alex Pabella? Video call kita, legit check lang. If you don't mind lang po. Bagat thirst trap. Sabi ni Alex Pabella, oo naman, bakit po pala ma'am, duda ka ba? Di naman po. Yan ang reply. O siya sir, it's getting late na rin po. Ayaw mo ako maging cashier eh. Kasi nag-a-apply ng cashier itong babae. Kasi nga 'di ba may negosyo siya na gasolina. Ito, nag-reply pa, nag-flex. Co-owner, ayaw mo po ba? Ayun, pinakitaan ng Rolex. O day date. O ito pa, hirit pa niya. Alam ko yan, una pa lang di ko naman mararating kung ganun lang kahina ang isipan ko. Wow, mayabang. Yan ang professional makipag-usap. Ganun, ito, yung reply niya sa babae. Ginagamit ko po yung BF ko eh, di naman po kami kasal, seloso eh. Amba, siniraan pa. Iwalay na to. Malamang. Sinisiraan. Sabi ni Alex, ganun ba? Pagluwas ko ng meet tayo, okay lang sa'yo. Ba, bilis. Madulas. Ayun, Maria Ofelia Reyes Santos po talaga full name ko. Ba, nagpakilala. Maria Ofelia Reyes Santos po. O Maria Ofelia, kung sino man yung girlfriend niya na Maria Ofelia Reyes Santos ang pangalan, kawawa itong BF na ito. At naniniwala ako na hiwalay na sila pag nakita niya itong video na ito o yung post ni Food Genius. Meron mo, sisirain mo yung boyfriend mo kay Alex Pabella na walang pangarap sa buhay at hindi kayo kasal tapos seloso. Natural magsiselos yun dahil nag-uumeport yung lalaki. Diba? Sige po sir, I'll message nyo po agad-agad.
Sige, baka mahuli ka ng BF mo ha. Mahal mo ata yan. Ang dulas. Smooth. Tapos, yun. Sige, baka mahuli ka ng BF mo. Yan ang reply ng babae. He hasn't come home yet po eh. But anyways, thank for the time. And just want to let you know, mukha kayo talagang lalaking lalaki. Yung aura po, makisig in the way you smile. Parang ang bait nyo. Talagang parang. Hindi ang mabait, parang lang. Sabi. Ito pa, sabi pa niya. Now ko lang po nakita yung iting video message ninyo, ayaw kasi mag-play dati eh. Nako, baka mamaya i-post na naman ng tao na yan at sabihin sa kanya yung fame nyo. At ang reply ni Alex, P. Okay lang yun. Pwede naman na content lang. Lahat naman ng yabang po ay content lang yan. Talaga ba? Matapos mong pakitaan yung babae ng Rolex? Content lang ba yun? Pang-asar ba para dumami yung viewer? Wow! Kala ko ba hindi mo porte yung content creator? Bagat, talagang nangaasar ka pa talaga. Ito ang reply ng babae sa kanya. Sa bagay, Sir Alex, alam naman nila na yung lifestyle mo versus lifestyle niya. I don't know, lahat ng mga kasama namin sa work, asar na asar doon sa tao na yun. At ang reply pa niya dito, ay po, yes chef ko, 8 to 8, bali 12 bars. Tagal ah, kumain ka na? Wow! Ligaw time? Ano to? Hindi to talking stage mga ka-plastic. Chatting stage pa lang. Kinukuha pa lang niya yung loob ng babae para mabembang. Yan yung professional makipag-usap, Ate Marbs. Diba? Tapos dito, ang reply niya sa kumain ka na. Yes sir, before heading to work and we'll have heavy meal and snacks anytime. Here you know naman ng mga call centers. Call centers. Their employees are well taken care of and well provided ang mga food and snacks. O ba't ka nag-a-apply ng cashier? Kung call center agent ka pala, hindi ba masaya sa trabaho dyan? Maria Ofelia? Tama ba? O Maria Ofelia Reyes Santos. Tapos ang reply ni Pabella dito, yes, alam ko, musta ka na? Good morning. May reply. Umagang-umaga yata to. Pero nakalagay dito, that was 3:55 p.m. Good morning daw. Hi Di po sir, ang aga ninyo gumising. I'm well naman po and my shift is almost done. You have great day po. Yes, I do. Thank you ha. Asan ka daw? Wow. Ito yung good morning, 4:15 a.m. Natatawa ako sa netizens, ma'am. Sinama ko din sa FLM. Inulit lang. Bakit kasi BF ka ng ganyan po? Ayun, yung siniraan siguro niya yung BF niya. Naku, ingay po kayo dyan, sir. How old are you, ma'am? Walang dapat ingatan po. Na-hack FB ko. 5K lang dati follower ko nang medyo dumikit ako nang naging 33K. Isang araw lang tapos na-hack naman. Ba nagpapalusot pa? Sabi nito ng babae, at 28 na po, sir. Taga saan ba BF mo? Anong worth niya? He hasn't come yet po Tapos ito. Nagpakita siya ng video. Thank you ha. Ingat kami. Dami sakit na o baka may nakaka-date
nakaka-date na yan kung sino uso sakit ngayon. Now po, sinama ko si FLM sa farm ko. Wow! Flexing. Flexing yan. Piniplex pa yung farm daw niya. Ito yung reply ng babae dun sa sakit daw. Naku naman sir, di ako ganon klaseng babae. I was just kidding when I told you na I was looking for a job. Himanga lang ako ng itsura mo kasi matikas ka. Second BF ko lang po ito and yung first ko walang nangyari sa amin. Ever too young that time. Wag naman po ninyo akong pagdudahan. And wag niyo na po ninyo akong pag-isipan ng masamang babae dahil hindi po ako ganun. Thanks po sa time. Di ko naisip na masama kang babae, natural live-in kayo, may mamamagitan sa inyo. Nasa inuman always alam mo na nagagawa niyan sa labas. Anyway, pasensya na po sa paalala lang po. Palibasa gawain mo kaya Alex. Na kapag may kasama kang babae sa inuman, binibirada mo na agad. Kaya pinag-iisipan mo, itong babaeng ito. O baka nagbe-verified ka lang kung virgin yung babae o hindi. Ganyan kasi yung mga diskarte. Kunwari concern. Kunwari mayroon ala. Kunwari may paingat-ingat ka. Diba? Pero ang alam mo, diskarte mo yan. At sinasabi mo lang na nako-concern ka lang sa babae. Galawan mo. Ayan, nagiinom na lang siya ngayon, sir. Bakit ang BFF ka ng ganyan? Anyway, pagdadasal mo, ilapit mo sa Diyos. Dinamay na naman yung Diyos. Ay, nako. Baga, sabi nga ng babae daw yung mga napapariwara daw sa Walker student, minomotivate daw na mag-ilapit daw sa Diyos. Pero yung mga tanungan, parang something na may intention. OMD, that's good question, sir. I'm always asking myself over and over again. So sabi mo, pag ayaw na magbago, iwasan mo kasi ilulubog ka niyan. Bakit Lee ang surname mo? Libog. Basta sir, ingat po kayo sa kanya. Mukha po kasing sinungaling Tsaka di naman po kasi talaga mayaman yung tao na yan Baka po ipahamak nyo. Ingat po kayo. Laging and I'll message or call you pag napasyal ako dyan sa atin. Yun ang reply niya dun sa nangyari kasama niya si FLM. Alam ng babae na hindi naman talaga mayaman tong si FLM. Long time best friend niya yan. Ni Alex Pabella. Parehas sila ng mga halangang bituka. Sabi naman nito, sige, okay ka na, meet tayo dyan, makapag-copy naman. Yan ba yung minomotivate mong ilapit sa Diyos o inilalapit mo lang sa'yo? Diba? Kalokohan mo. Yan, ito naman ang reply ng babae sa kanya doon sa pag-treat daw ng coffee. James sir, ayusin ko muna sarili ko dito cause I'm having nervous breakdown. Naataso sa sobrang stress. I give you my personal number one of these days. I have good early morning po sa inyo. Sa bisita ninyo, huwag kayong masyadong lalapit sa kanya, baka mahawaan niyo siya sa kakisigan ninyo. Si FLM tinutukoy niya siguro dito. Sige, pasa mo number ko. Sambu, ang bilis.
Napasa agad yung number. May pasok ka ba now? Hi, good evening. Talagang di niya tinitigilan yung babae. Hi po, ship ko now 8 to 8. Bale yun. Parang inulit lang. So ito pa. I know po kaya nga ginagawa yan kasi Brad or good publicity is still publicity. Lalo na sa nature na pinagkakakitaan niya. I know smart po kayo and I hope wag niyong ipapadrag yung name ninyo sa kalokohan niya. Baga, siya pa yung naging advisor yung babae na binibigyan siya ng babala na lumayo kay FLM. Pero hindi nakikinig si Alex. Ito pa ang mga reply niyo. Videos. Diba? Mga videos. Yan, pinagyayabang niya yung mga BMW niya, bahay niya, some of documents or something like that, something ship. Ayan pa. Tapos ito pa, opisina niya yata to. Yun. Babae na may kasamang bata. Ewan ko kung ano to. Siguro ito yung dati niyang asawa. Ito yung Boyong the Explorer na kung saan ay mayroon pa siyang isang account. Makaka-plastic. Ayan o. Follow mo ko ma'am sa page ko. Boyong the Explorer. Tapos ang reply ng babae, di kayo bagay magkatabi dyan, sir. Di pwedeng magkatabi yung demonyo. Tamo, pati yung babaeng kausap niya, putol. Kay Norman Mangusin. Diba? Tapos yan no, nagdan na po na follow si Alex yung babae kay Alex Pavilla page. Tapos nagpakita siya ng mga audio, nag-send siya ng audio. Tapos nagkamusta to March 20. Kamusta na si Alex? I was trying to video call po. Okay lang. Maya sir, nasa bus na kasi ako na nakikinig nasa bahay, nasa bahay lang, pasok na kasi ako sa work. Saan na po kayo ngayon? Sa Manila. If nandito po kayo sa Manila, mag-inuman kami ngayon, mga friends ko, invite ko po kayo. Nasa Lucena daw siya. May anak po ako, maayos na po ang buhay nila. Hoy naman pala inaamin mo na mayroon kang anak. May asawa ka nga di ba? Ayan, asan po kayo now? Wow, good here po at responsible dad pala kayo. We. Dumidiskarte sir, sa tabi-tabi lang. Bata pa naman kayo. I think pwede pa siguro kayo magkaanak. Oo naman pwede pa. Anong diskarte yan po? Ilang rounds joke? 2. Ang sweet. Pero matagal yun. 2 lang sir. Ba't ganun? Mukhang di lang 2 kaya mo. Ba, binuladas pa ng babae. Baka 3 minutes lang sir mabibitin yung partner mo nun. Shit. Just in case tayo sir, ikan minutes kaya. Mga ilan minutes kaya? 1 hour daw. Musta ka na pala. Grabe ka naman, sobra-sobra na yung totoo ba? Mag-iwalay na po kami last week. Ba, nagko-confess na yung babae sa kanya. Parang gusto nang sumama. Sayang kasi yung sports car na ka-plastic. Pwede naman sir, sometimes may po medyo okay na po yung schedule. Sige, magkita tayo. Huwag ka na mag-sir sa akin. Gamitin mo ang tunay na name mo. Musta ka na? Good morning.
Ay, good morning din po. Paalis po kasi next week na. I think malabo na po tayo magkita kasi alis po ako. If okay lahat ng papuntahan ko pabalik ako sa atin. Ito. Nag-reply si babae sa tanong na gusto ko naman simpleng babae lang para sa bahay kasi maiksi lang ang buhay. Yung makakasama. Sabi nito, simple lang din naman po ako medyo wild nga lang pag tipsy na. Holy moly. What tipsy? Hindi siya nakagets kasi hindi naman siya Gen Z. Lasing. Yun. Prangkahan lang Sir Alex, di mo ba hinahanap yung sex? Yung totoo, 1 hour ka ba labasan o biro lang yun? Grabe po kasi yung wonder parang hindi makatotohanan. Baka 1 minute. baka nag-uubad ka pa lang ng panty. Pumutok na. Dapat di ka inom kasi ang totoo lang pag nainom iba na ang galaw mo. Prangkahan lang sex. Yan yung reply. Ang reply niya doon, kaya naman po talaga. Weh. Nagbibihis. Wow, good evening ma'am. Hello po sir, ask ko lang wala ka ba talagang asawa? Or maybe side chick? Sabi naman ni Alex, wala po ma'am. 7 years na pong nakatutok sa business. Ano ba yan Sir Alex? Kaya mo pa ba tiisin yung ganun? Yung yun, di ba? Yung 7 years walang sex. Meron naman minsan kaya nalilibang po sa business ko. Madalas po sa out of country. So, sino yung nakakaanuan mo dun? Baka naman nag-aano ka lang. Diabolistic. May anak ka po ba kayo na anakan mo man lang? Baka kasi mamaya isuko ko sa iyo yung ulam mo na tapos anakan lang ako. Wow, may malalim na usapan na. Agreement na to. Sex agreement. Nga po pala may pagtatapat po sana ako sa inyo at may ipapakita sa inyo na I'm sure maintindihan nyo po ako dahil alam ko at nakikita ko na religious at madalasing kayong tao. Madasalin. Nakikita ko sa pananalita ninyo yung sincerity. Okay lang po ba na ipagtapat ko sa inyo yung buo kong pagkatao? Sana matanggap nyo ako. Good day, Emnan. Ano nga pala yun? Wag mong i-erase kasi naka-recover naman dito sa chat na in-erase. Naunawaan kita, sana magustuhan mo yung papayo ko sa'yo. Ano pala yun? Bakla ka ba o may sakit or else? Nagduda na. May counting tumama po sa mga sinasabi nyo. Wow, alin dun? Nabakla ka? Pagtapat ko po sa inyo dati akong lalaki. Nagpapatransplant lang po sa kasarian kaya ako. Ayun na. Ipagtatapat ko po sa inyo na dati akong lalaki, nagpa-transplant lang po ako ng kasarian kaya ako naging babae. Actually, dati po ako naging customer si FLM. Nung po yung time na may lawit pa po ako at imbes na siya yung tumira sa akin, ako po yung tumira sa kanya. Pinagtripan tsaka yung blanco lumabas sa kanyang ilong. Ganun po kalaki at kahaba yung ko dati. Pero po ngayon wala na pong
Wala na, pinaputol ko na ngayon. Nasa inyo po ang desisyon kung matatanggap niyo po ako. Total na ngayon, wala na yung lawit ko. Pinalitan na ng matres ng baboy. Nasa na yun? Total po, malibog naman kaya pwede mo po ninyo ito kainin oras-oras at minuminuto. Enjoy I think break na tayo ngayon. Hanggang sa muli Mr. Doding Daga. Mukha kayong dagang kosta sa tenga po ninyo. And lastly, wag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon dahil hindi bagay. Halatang isa ka lang papanggap pero yung totoo niyan, isa ka lang ambisyosong palaka. Mahiya ka sa mga anak mo na ang hilig mo pala sa mga pawok. Nagmamahal, Casper and Prince. Naisahan. Na-prank. Ang libog kasi. Tapos ito yung reply. Haha, di po ano yan. Any, naunawaan po kita. Di po ako pumapatol sa ganyang naghahanap po kasi kami ng mapag-aaral ng mga naligaw na landas. Palusot. Anyway, salamat po at biglang ibang isip mo po. Inagalang po kita. Sa presinto ka na lang magpaliw. Nakaka 1 hour ka nga, di ba sabi mo? Sinungaling nga eh. Sasabihin niya dito. Biglang, sabi niya dito, di po ako napatol sa ganyan, naghanap po kasi ng mapag-aaral ng mga naligaw na landas. Tapos, yun nga, sabi nga niya, nakaka 1 hour ka nga, di ba sabi mo? Ha, bakit kasi sa presinto naman, anong laki ng galit mo sa buhay at kay FLM? Si FLM sumama ako para malaman ko ang buhay niya kaso di ako pinipetrate kasi yung SOCMED ng alsa niya. Sige po, salamat sa oras mo po pero binigyan po kita ng time kahit anong busy ko. God bless po. Talagang ginamit pa rin niya yung Diyos. What the fuck? Naprank tuloy siya. Kala ko babae na. Lalaki pala yung kausap niya. Diba? Yun. Doon nagtapos yung ginawa ni Alex Pabella. Nakaka 1 hour ka nga ni. Diba? Tapos sasabihin mo, ikaw ay nagpapaaral lamang. Tapos, at para mahugot mo sa mga naligaw na landas. Samantalang sinabihan mo yung babae o babae kuno na kunwari ay naprank ka lang na 1 hour kang tatagal sa sex. O, di ba huli ka? Doon pa lang. Talo ka na, Alex Pabella. Yan yung professional makipag-usap, Ate Marbs, mga ka-plastic. Ginawang tanga yung sarili. So hanggang dito na lang ang aking opinion, and this is me again, Big Sue, lagi nagsasabing ang mga plastic ang patagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Kambid, commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.